Matagal na nakatulala sa kanyang kinatatayuan si Caleb dahil sa sinabing iyon ni Missy. Pakiramdam niya sa tanang buhay niya. Yun ang salitang pinakamasakit na kanyang narinig. Para siyang hindi makahinga. Nakuyom niya ang kamao habang nakatingin sa likuran ni Missy na unti-unting nawawala na rin sa paningin niya. Hindi na niya ito hinabol pa. Bumalik siya sa elevator at doon dumaan pababa. Agad naman siyang sinalubong ng dalawang matanda na kanina pa paikot-ikot sa loob ng ospital upang hanapin siya. Caleb, anak, nagkita na ba kayo ni Missy? Si Don Michael ang excited na nagtanong. Kasunod nito si Perla na puno rin ng pag-aalala ang muka. Hindi sumagot si Caleb. Sinulyapan niya lang ang dalawa at nagpatuloy sa paglalakad. Nagkatinginan naman ang dalawang matanda dahil sa inasal ng anak nila. Anong nangyari sa anak mo? Tanong ni Perla. Ba't ako ang tinatanong mo? Galit naman ang sagot ni Michael. Pinahid niya ng panyo ang pawis sa noo. Mabuti pa, hayaan na lang muna natin si Caleb. Babalik na lang ako sa opisina. Nakakadagdag lang tayo ng stress sa kanya. Patuloy nito. Ano? Hahayaan mo na lang ang anak natin sa problema niya. Kailangan makumpirma natin kung talagang tuluyang nakunan si Missy. Hindi pa huli ang lahat para sa anak natin. Galit na binalingan ni Michael ang asawa. At ano ang gusto mo, ha? Hahanap ka na naman ng babae para sa anak mo. Tama na yan, Perla. Hayaan mo na lang ang anak mo magdesisyon para sa sarili niya. Malaki ang hakbang ni Michael na iniwan ng asawa. Ngunit nahahabol pa rin ito ni Perla. Minsan ko nang hinayaan ang anak mo na maghanap ng babaeng mapapangasawa at maging ina ng anak niya. Ngunit anong nangyari, ha? Ang Misa na yon ang napili niya. Hindi nga natin alam kung saang bundok niya nakuha ang babaeng yon. Kakatapos lang magsalita ni Perla. Nang tama naman ang pagdaan ni Missy. Kalalabas lang nito mula sa elevator for VIP. Abat! Hoy! Missy! Mabilis na hinabol ni Perla si Missy. Nakita naman ito ni Michael, kaya agad din itong sumunod. Napahinto si Missy sa kanyang paglalakad nang marinig ang boses ng matanda. Hindi siya lumingon. Tamang hintay lang siya na pumunta ito sa harapan niya. Missy, loko ka. Pinaghintay mo kami ng anak ko doon sa St. Luke Hospital dahil buong akala namin malala ang kalagayan mo. Ngunit iyon pala, niloloko mo lang kami. Siguro niloloko mo rin ang anak ko, no? Pinalabas mong nakunan ka para makuha ang simpatya niya. Malakas ang boses ni Perla, kaya nag-agaw ito ng atensyon sa mga pasyente at bisita sa loob ng ospital. Nakaramdam naman ng hiya si Michael, kaya agad niyang sinaway ang asawa. Psst! Linda! Nakalimutan mo na bang nasa publikong lugar tayo? Paano kung may nakakakilala sa atin at makuha na ng video tong eksena mo? Sigurado akong hindi lang anak natin ang mapapahiya, kundi pati ako. Hindi ka ba nag-iisip? Masyadong iskandalosa. Pabulong ngunit puno ng pagkainis sa asawa si Michael. Nag-iba naman ang anyo ni Perla nang makita na maraming nakatingin sa kanya. Hindi na hinayaan pa ni Michael na magsalita ang asawa. Missy, pasensya ka na sa mommy Perla mo. Kamusta ka na? Talaga bang wala ng apo namin? Bakas ng lungkot ang mukha ng matandang Don. Sa pamilya Wilson, ito lang ang tanging mabait sa kanya ng kaunti. Nagsimula itong maging mabait sa kanya nang dumami ang mga big-time investors ni Caleb sa tuwing kasama siya sa meeting. Hindi alam ng mga ito na kilala niya mga investors na yon. Pakana niya ang lahat kung bakit nag-invest ang mga ito sa Wilson Pharma sa kabila ng liit ng shares profit nito. At dahil sa tandem nila ni Caleb, mabilis lang sa pag-akyat ang Wilson Group sa tuktok ng pyramid. Ngunit sabay ng pag-akyat ni Caleb ay siya namang bulusok niya dahil ito mismo ang humila sa kanya pababa. Nagsimula na itong iwanan siya sa bahay at hindi pinapalabas. Maging sa mga party na dinadaluhan nito, si Shane na ang kasama nito at hindi siya. Naging literal na asawang pambahay na lamang siya at naghihintay kung kailan siya nito uuwian. Missy, anak, sorry sa ginawa ng anak ko. Alam kong wala na po ang apo ninyo. Agad niyang inagaw ang pagsasalita ng matanda, dahilan upang mapaawang ang labi nito. I'm sorry, Mr. Wilson. I'm sure makakahanap pa rin si Mrs. Wilson ng babaeng makakapagbigay ng anak kay Caleb. Excuse me. Si Caleb na kasalukuyang kausap ang direktor upang tanungin kung sino ang nag-transfer kay Mrs. St. Luke ay napahinto sa pagsasalita dahil sa narinig. Biglang nagdilim ang kanyang anyo.
Malinaw sa pandinig niya ang sinabi ni Missy. Talaga bang wala na itong pakialam ngayon sa kanya? Pumapayag na itong hanapan siya ng ibang babae upang anakan? Anong akala nito? Wala nang papatol sa kanya? At kailangan pang hanapan siya ng kanyang ina ng babae na pwede niyang anakan? Lalo lamang siyang nainis nang dumaan ito sa tabi niya. Ngunit parang hindi siya nito nakita. Tuloy-tuloy ito sa paglalakad palabas ng ospital. Missy! Kahit naririnig naman ito ang malakas na sigaw niya, parang wala lang itong narinig. Hinabol niya ito palabas ng ospital. Ngunit agad naman siyang natigilan nang may mga lalaking sumalubong kay Missy at binigyan ito ng mamahaling pumpon ng bulaklak. Diba si Phil Johnson yan? Si Phil Johnson nga! Napakagwapo niya! My gosh! Nandito siya! Oh my! Sino naman ang babaeng binigyan niya ng bulaklak? Kinikilig ako sa kanila. Hindi kaya girlfriend niya yan? Ano pa nga ba? Isang sikat na Hollywood actor si Phil Johnson. Tignan mo parang nanggaling pa siya sa set niya at dumiretso rito upang sundan ng girlfriend niya. Nakakainggit naman. Kung ako ang babae, hindi ko na pakakawalan pa ang tulad ni Phil. Parang sasabog ang puso ni Caleb habang nakikinig sa ingay ng mga tao sa paligid niya. Hindi alam ng mga ito na ang babaeng sinalubong ng Phil Johnson na yun ay asawa niya, his only wife. Hindi niya namalayan, dinala na pala siya ng kanyang paa papunta sa kinaroroonan ni Missy. Ngunit huli na ang lahat dahil sumakay na ito sa loob ng kotse kasama si Phil Johnson. Hindi rin siya makahabol pa dahil biglang nagsulputan ng maraming bodyguard at pinaligiran ng mga ito si Missy. Hindi ang mga ito umaalis hanggat hindi nakapasok si Missy ng sasakyan. Boss! Narinig niyang tawag ni Robin, saka pa lamang siya natauhan. Kailangan niyang sundan ng asawa niya, hindi pa tapos ang kontrata ng kanilang kasal. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kotse. Sumunod naman si Robin. Sabihan mo mga tauhan, sundan natin ang asawa ko sa airport. Utos niya kay Robin bago pumasok sa kotse at binuhay ang makina nito. Nang mapansin niyang hindi pa rin ito umaalis sa pintuan ng kotse niya, agad niya itong sininghalan. Simula bukas maghanap ka na ng bagong boss mo. Okay lang boss kung yan ang gusto mo. Ngunit gusto ko lang sabihin sa'yo na huwag mo nang habulin si Ma'am Missy dahil wala kang laban sa kanya. Napakunot ang noo niya sa sinabi ng kanyang alalay. I don't have time. Umalis ka riyan kung ayaw mo masagasaan. Bakit mo pa siya hahabulin boss? Wala ka naman pagtingin sa kanya na wala na rin ang anak niyo. Para saan pang paghahabol mo? Naiiritang wika ni Robin. Natigilan siya sa sinabi nito. Bakit nga ba siya naghahabol? Hinimpas niya ang manibela. Hindi niya maintindihan sa sarili niya kung bakit parang sasabog na ang puso niya sa galit. I just want to take her back. Kayang-kaya kong ibigay sa kanya ang hindi kayang ibigay ng Phil Johnson na yon. Sagot niya. Hindi mo magagawa yan, boss. Mas makapangyarihan na sa'yo ang asawa mo ngayon. Sandaling natigilan si Caleb. Sa pag-aakalang sinabi lang yun ni Robin upang ubusin ang oras niya, inapakan niya ang pedal gas. Muntikan pang masagasaan si Robin dahil sa ginawa ng boss niya. Napailing siyang bumalik sa kanyang kotse at sinundan na rin ito. Hindi nagtagal ang paghirit ni Caleb sa bilis ng kanyang kotse. Bago niya naabutan ang panghuling sasakyan na nakakonvoy sa sinasakyan ni Missy. Alam niya mga bodyguard ng lula ng panghuling sasakyan. Halata niyang papunta mga ito sa airport. Shit! Napamura siya sa naiisip. Kinuha niya ang cellphone at nagdial ng numero ni Missy. Ngunit hindi nito sinasagot. Nagtipan na lamang siya ng mensahe upang pigilan ito sa pag-alis. Stop the car, boo. I'm sorry if you lost our baby. But still, we can try. We can have another one. Don't forget that our marriage contract is still valid. Hindi ka pwedeng umalis, Missy. Sa loob ng sasakyan, matapos basahin ni Missy ang mensahe, wala sa loob na binilik niya ang cellphone sa kanyang bulsa. Tapos na ang lahat sa kanila ni Caleb. Pagod na siyang unawain ito. Ilang beses na ba siya nitong pinaasa sa mga sweet words nito? Hindi nagtagal ay dumating din sila sa airport. Sumunod din na dumating si Caleb. Akmang bababa na siya ng sasakyan nang magulat siya sa kanyang nakita. Ang Missy na nakasama niya sa loob ng mahigit 1 taon ay tila ibang-iba sa Missy na kanyang nakikita ngayon. Naglalakad dito kasama ang 2 lalaki. Napapagitnaan siya ng mga ito. Ang isang lalaking kilala niyang Phil Johnson, habang ang isa naman ay si... Hindi niya kayang banggitin ang nasa isip. Hindi pa man siya nakahuma,
nang magulat siya sa nakita. Isang grupo ng medical staff na nakasuot ng kanilang puting uniform at may hawak na card sa kanilang mga kamay. "Welcome back to Cassie Pharma, Miss President Missy Valdalion." Miss President? Cassie Pharma? Cassie Pharma ang pinakamalaking pharmaceutical company. President si Missy? Lumakas ang kalabog ng puso niya. Hindi magawang kumurap ng kanyang mga mata. Titig na titig siya sa mga ito habang sinasaluduhan ng asawa niya. Kitang-kita niya ang tuwa sa mga mata ni Missy dahil sa sorpresa ng mga ito. Parang prinsesa naman na inassist ng dalawang lalaki si Missy. Papasok sa loob ng private jet na alam niyang pagmamay-ari ng Valdalion Airlines. Valdalion? Isang Valdalion din si Missy. Bakit hindi niya naisip yun? Posibleng isa rin ang asawa niya sa nagmamay-ari ng Valdalion Airlines. Parang gustong mabaliw ni Caleb sa mga naisip niya na hindi naman kayang tanggapin ng kanyang sistema. O kung ganoon, isa rin si Ma'am Missy sa nagmamay-ari ng Valdalion Airlines. Naudlot ang muntik na ang pagluha ni Caleb nang marinig ang boses ni Robin sa likuran niya. Hindi niya alam kung paano ito nakapasok sa loob ng kanyang kotse. Muli niyang sinulyapan ang kalangitan. Tuluyan na ang nawala sa kanyang paningin ang private plane ng mga Valdalion. Kasabay ng paglaho nito sa paningin niya ay ang pag-usbong naman ng hindi maipaliwanag na lungkot sa loob ng puso niya. Ang pakiramdam na para bang may kulang. "Ano boss, inom na lang tayo?" Muli na naman niyang narinig ang nakakaasar na boses ni Robin. "Get out." Mahina ngunit madiin na wika niya habang nakahawak sa manibela. "Just want to remind you boss that you have appointment with Mr. Sakiel this afternoon. Cancel all the appointments I have." Agaran niyang sagot. Gusto niyang mapag-isa ngayon. Walang nakakaintindi ng nararamdaman niya. Gayong kahit siya, hindi rin maintindihan ang sarili niya. Nawala siya sa focus. Hindi gumagana ang utak niya. Maging ang kanyang enerhiya ay nawala na rin. Nang makita mula sa refleksyon ng salamin na hindi pa rin lumalabas ng sasakyan si Robin, muli niya itong sininghalan. "I said get up!" Kinamot ni Robin ang ulo. Hindi na siya sumagot pa dahil alam niyang mainit ngayon ang ulo ng boss niya. Halata naman na parang mababaliw ang boss niya sa pag-alis ng asawa nito. Ngunit ayaw lang nitong aminin sa sarili na nasasaktan. Buhay nga naman kapag sobrang taas ng pride. Bumaba na siya ng sasakyan ng kanyang boss at hinayaan itong umalis mag-isa. Napaubo pa siya nang maubos sa amyoy ng usok ng alikabok na mula sa halos lumilipad na sasakyan nito sa sobrang bilis ng pagpapatakbo. Wala na siyang magawa kundi kanselahin lahat ng appointment ng boss niya. Habang nasa biyahe, maraming pumapasok sa isipan ni Caleb. Sa loob ng 1 taon mahigit na relasyon nila ni Missy, ramdam niyang naging masaya rin siya sa piling nito. Si Missy ang tipong asawa na pinapangarap niya. Kung bakit nagpa siyang iwan lang ito sa bahay dahil sa pagiging possessive niya. Hindi niya alam kung bakit pagdating sa kanyang asawa, ang bilis niyang magselos. Kahit gustong-gusto niya itong kasama, kahit saan man siya magpunta, hindi maiiwasan na may magkakagusto sa asawa niya. Kaya nagpa siyang ibahay na lamang ito. Plano na sana niyang kausapin ito upang baguhin ang kontrata ng kanilang kasal. At pakasalan ito sa simbahan, lalo pa't magkakaanak na sila. Ngunit pumalpak pa. Hinampas niya ang manibela. Napamura na naman siya sa sarili nang maalala ang muling sagutan nila ni Missy. Talagang sukdulan na ang galit nito sa kanya. Nagtataka siya kung paanong si Shane ang nakasama niya sa kama at si Ross naman ang kasama ni Missy. Sa natatandaan niyang gabi ng kanyang kaarawan, pumasok siya sa loob ng silid nila ni Missy at nakita niya itong mahimbing na natutulog sa kanilang kama. Sa amoy pa lang nito ay nakakasiguro siyang asawa niyang kanyang niroromansa. Hinubaran pa nga niya ito ng damit at pinaliguan ng kanyang mainit na halik. Sa ganoong paraan, napawi ang galit at tampo nito sa kanya. Ngunit hindi pa man niya nagawang ipasok ang malaking pinagmamayabang niya. Kinabukasan ay nagising na lamang siya na walang anumang saplot sa katawan at si Shane ay ganoon din. Hindi niya gagawin yun, lalong-lalo na sa loob ng pamamahay nila ni Missy. Malinaw ang agreement nila sa isa't isa. Hanggat kasal sila, mananatili ang respeto nila sa bawat isa. Sa pag-aalala niya na baka makita sila ni Missy sa ganong kalagayan, agad naman siyang lumabas ng silid at hinanap si Missy para lang masindak nang makita na si Ross ang kasama nito sa guest room. Nawala na siya sa sarili niya ng mga panahon na yun
Dahil umaapaw na ang galit na kanyang nararamdaman, ang ipinagtataka niya, paano nalaman ni Shane na nasa guest room ng mga panahon na yun si Missy. Pinabilisan niya ang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan. Hindi nagtagal, nakarating rin siya sa kanyang sariling mansyon. Agad siyang nakaramdam ng lungkot sa loob ng puso niya. Sanay na siyang may sumasalubong sa kanya kapag umuuwi. Na-miss niya ang asawa. Ngayon, tila sasabog na naman ang kanyang dibdib habang papasok sa loob ng bahay. May kung anong enerhiya sa loob ng kanyang sistema na naghahanap ng kulang sa kanyang bahay. Hindi niya maramdaman na isa itong tahanan kung wala naman ang ilaw sa loob. "You're my home, Missy." Sinarili niya ang gustong sabihin. Matamlay siyang pumasok sa kanilang silid ni Missy at umupo sa kama. Nakuha ng kanyang pansin ang kulay dilaw na damit na nakakalat sa higaan. Naalala niyang ito ang suot ni Missy nung gabi ng kanyang kaarawan. Siya pa nga ang naghubad ng zipper nito sa likod. Kinuha niyang damit at inamoy iyon. Muli lamang niya itong hinagis ng magising sa katotohanan na iniwan na siya ng babaeng nagmamay-ari ng damit. Tumayo siya at kinuha ang laptop na nakakonekta sa lahat ng hidden camera na nilagay niya sa loob at labas ng bahay. Sinubukan niyang tignan kung ano ang nangyari at bakit napunta si Missy sa kabilang silid. "Mga walang puso!" Napasigaw siya sa galit ilang minuto ang nakalipas dahil sa kanyang napanood. Sa video ay nakita niya kung paano pinagtulungan ni Ross at Shane na dalhin si Missy sa kabilang silid. Bakit hindi man lang siya nagising? Gayong yakap-yakap niya si Missy nang kunin siya ng mga ito. At si Missy ay ganoon din. Ibig sabihin, may nilagay ang dalawang ito sa inumin nila ni Missy, dahilan upang makatulog sila ng mahimbing. Ang ikinagulat niya sa lahat, nang makita na sinimulan ng hawakan ni Ross ang katawan ng asawa niya. Sinuntok niya ang wall ng kanyang silid. Sinakal niya ang kanyang asawa dahil buong akala niya ay gusto rin itong makasama sa kama si Ross. At si Shane, ang baliw na babaeng yon, may ginawa sa kanya habang tulog. Mananagot kayo." Malaki ang mga hakbang na lumabas siya ng silid. Bago niya paandarin ang kotse, ay tinawagan muna niya si Roven. "Sa loob ng 2 oras, iharap mo sa akin si Shane at Ross. Sa hideout ako maghihintay." Nagtataka naman si Roven sa kabilang linya sa inutos ng kanyang boss, ngunit sinunod na lamang niya. Ano kaya ang planong gawin ni Caleb kina Shane at